Nasundod. So, you can be slave to sin. Iingon niya ganina kapatay na ta sa sala. Pero lagi ko dili, pero mahimo kang slave kapo sa sala which leads to death. Or you can choose, the word choose pagpili. You can choose to obey God which leads to righteous living. Ang sala patay na sa tuwa. Pero kung piliin mo ang sala, kung i-follow mo ang sala, magkinawi ka sa sala. Pero kung piliin mo ang pagsunod sa Ginoo, mahimo kang gawas sa sala. So even though patay na sa tuwa ang sala, pero kung munisay ka na magkinawi sa sala, desisyon na natin mo. Gawas na ang ginawa na. Gihimo na ni Jesus ang iyang part na pagkamatay sa cross para mahimot ang gawas sa sala. Pero kung ikaw ang tao na amatay free will, kung piliin mo nga magkinawi sa sala, sala na natin mo. Gawas ng ginawa na. Ato na po, Ison. Amen? Please subay sa verse 12, Ison. Verse 12, we will discuss sa matag istansa ang gingon sa Ginoo. The first word gingon sa Ginoo, do not let sin control the way you live. Ayaw tuguti na ang sala mo kontrolar sa imong kinabuhi. So it's a choice. Amen? Choice na to. Ano sa Apostle Paul? Ayaw tuguti ang sala. Meaning choice na to. Na sa tuwa ang pagtugot. Amen? But the Lord is speaking to you today na ayaw tuguti ang sala nga makontrolar sa imong kinabuhi because sin can destroy our life. Sin can separate us from the God. Ang sala mo ni magbuka sa itong kinabuhi. Ang sala mo ni makapahilayon ito sa Ginoo. Amen? Muna na ikson. So sin has no power to control our life. Wala na gigahong ang sala sa itong kinabuhi. But if you choose to live in sin, mahimog yung powerful ang sala sa imong kinabuhi kung piliin mo magkinabuhi ka sa sala. Brothers and sisters in the Lord, we are now freed from sin. Gawas nun na sa sala, pinagit ang Jesus. But if you choose to be slave of sin, mahimog yung ka sa sala kung piliin mo mahimog ka sa sala. Amen? That's why Apostle Paul says, do not let sin control the way you live. Kay naa sa tuwa ang pagtugot. Amen? Ayaw din itugot na ang sala mo kontrolar sa iyong kinabuhi. Because again, God gave us the authority. God gave us the power to say no to sin. Naakay kahong mo sa sala. Naasin mo ang desisyon. Naasin mo ang pagtugot ison. Amen? O dira ison, sa ikaduang istansa sa imo ni sa tumos Ginoo. Do not give in to sinful desire. Ayaw padala sa timuha sa imong unod. The word sinful, mao na atuang flesh. Kay atuang flesh sinful man siya. Ayaw padala sa timuha sa imong unod. Kay walay laing timuha ang atuang unod kundi ang pagpakasala. Ang atuang unod dili kini makatuman sa Ginoo. Tuo mo dili. Ang atuang flesh dili gid makatuman sa Ginoo. Sa panahon nga wala pa ta sa Ginoo, dili gid ka makatuman sa kabuton sa Ginoo. Sa panahon nga wala pa ang Espiritu sa Ginoo sa itong kinabuhi, puro kita sala. But when the moment that the Holy Spirit came into our life, dala ka nagsugod ug kuma sa kabuton sa Ginoo. In Romans chapter 8 verse 7, let's go flash and so on. Again, ano si Paul, ayaw padala sa timuha sa imong unod kay wala gilaing timuha ang imong unod kundi ang pagpakasala. Romans chapter 8 verse 7. Anawa, for the sinful nature is your flesh, imong unod. For the sinful nature is always hostile to God. The word hostile, sikawi, musupak yun sa Ginoo. Ang atoa ng unod, kanunay kita nga musupak. Always, kanunay musumpak sa Ginoo. O yung isumpay, it never did obey God's law. Na di makatuman sa balaod, sa pulong sa Ginoo. And it never will. Meaning, our flesh cannot glorify God. Our flesh cannot do the will of the Father. Manang si Paul, ayaw ninyo sunda ang inyong unod. Kaya ang inyong unod, gusto nga mag-Robinson mo bisag Domingo. Amen. Ang iyong unod, gusto nga magpadagat mo bisag Domingo. Ang iyong unod, gusto nga manglimpyo, manglabaw bisag Domingo. Ang iyong unod, gusto nga matulog mo bisag sayo pa kayo, prayer meeting mamanunta. Ang iyong unod, dili gusto nga maampo ka.
Tulog na, pwede ka di mo adlaw, hindi ako. Sa'yo sa kamuntago na, kani kang imunod, di sige nga, ampo siya sa'yo ng oras. Iunaan na ang imunod. That's why Jesus Christ says, keep watch and pray, so that you will not give in into temptation. For the spirit is willing, but the body, but the sinful nature, but the flesh is weak. Amen? Manangalan si Apostle Paul, ayaw ninyo sundang inyong unod, kaya hindi nyo mag-glorify sa Ginoo. Next Domingo, naghan kita, tulog naman na kita. Daghan namin sunod sila unod. Amen? Kaya ato ang unod, hindi gusto mo kalagit ka sa Ginoo. Amen? The Bible is very clear. Dalawa, it always hostile God. It never did obey God's law, and it never will. Dili yun yung makatuman ang atong unod sa tubutol sa Ginoo. Amen? That's why we really need to follow the conviction of the Holy Spirit. Kaya ang balaang Espiritu nga nagpuyong sa tuwa, mauni ang magdala nato na makaalagad ka, makasimba ka, makaglorify ka sa Ginoo dili ang tawunod. Amen? Manangalan si Apostle Paul, do not give in. Ayaw niyong padala sa imuha sinumunod. That's why Jesus Christ says, alam mo, kung saan nagparamit sa Ginoo, anyone wants to follow me must deny himself. Diba? Ipa-deny ka rin sa Ginoo ang atong unod. Kaya nga ito unod, sumpang din sa bubuton sa Ginoo. One of the requirements of Jesus in order for us to follow Him is to deny our flesh. Kaya nga ito ang flesh, hindi gusto na musimba ka. Ang ato ang flesh, hindi gusto mapaggamit ka. Ang ato ang flesh, hindi gusto na mualagad ka sa Ginoo. O nakalit mga tao, wala ko nag-alagad sa Ginoo. Kaya gumikan ang ilahapang unod mo rin ang tubinan sa lahat. But we believers, when we surrender our life to Jesus, when we come to Jesus, when we accept Jesus Christ in our life, the Holy Spirit came into our life. Maunang sa Diyang ang Balang Espiritu na sa itong ginabuhi, nakahimo na sa pagsimbas, pag-alagad sa Ginoo because of the Holy Spirit, not our flesh. Manangalan si Paul, ayaw din padala sa imong flesh because our flesh is sinful. Ang atong unod mga kasala ni. In Romans chapter 8 verse 12, please look close it on. Romans chapter 8 verse 12. Babawa na verse, sige on. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Mga igsoon, wala dili na obligado mamuhimo sa kung uno sa'y gusto ipahimo sa tuwang unod. The word urges, hamyo. Dili na tayo obligado mamuhimo sa kung uno sa'y gusto himuon. Verse 13, please on. Verse 13. For if you live by the dictates, kung magkinamoy naman sa dictates ni mga unod, sa resulta, you will die. Mamatay ka. But if through the power of the Spirit, the Holy Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature in your life. Meaning, sa iyang ipalo ni mga balaang Espiritu sa imong kinamoy, pati yun sa balaang Espiritu ang gusto sa imong unod. O maghuli ka. Amen? So we need to stand. When we need to stand, kaya naman, let's go sa Galatians chapter 5 verse 17. We need to stand kaya naman. In this passage, we can understand. Ang atong kung kinabuhi, naadili mo itong unod, naakudili ang Espiritu sa Ginoo. Kung tunga ka ba, ikaw ni, ang imong unod, pagpakasala ang gusto. Gusto mo kagat sa tentasyon, sa paon sa yawa. Kung ang Espiritu sa Ginoo gusto nga maginabuhi ka naman aron. O ang imong unod, kung ang Espiritu sa Ginoo naa sa imong sulod. Dalawa verse. Dalawa. Listen carefully to the Word of God. The sinful nature wants to do evil. Ang atuan ng the word sinful nature, atuan ng unod ha? The sinful nature wants to do evil. Ang atuan ng unod gusto mo himo sala. Which is just opposite to what the Spirit wants. Meaning, ganitong sikhawi, kabaliktaran sa gusto sa Espiritu sa tuwa, nasa tuwa. O, tanawa ka rin word ng Spirit. Tanawa ang letter, dako gito, big letter yun. Tanawa ang S, dako gito. Gumigan, Holy Spirit na siya. Sumpay, and the Spirit gave us the desire that are opposite of what the sinful nature desire. Kung ang Espiritu daw sa Ginoo, naghatag nato og desire nga sikawin sa atong unod. Dalawa ang verse. O, dalawa. Basagin ninyo. These two forces
are constantly fighting each other. Ang atuan ng unod o ang Espiritu sa Ginoo, nag-away na sila kanunay. Di ba? Wala ay huhong si Muha. Yun, mga ni Muha. Sala, pagkasala. Pikas po, ayaw Jun, simbag ka. Diba? Kaya kanang duha, nag-away na sila kanunay. Oh, these two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good. Meaning, aasa mo na yung piliyon na. Kung ka, in between ka, ang iyong munod o ang Espiritu sa Ginoo. We need to choose wisely. Amen? Kaya so, nahabi sa tuwang sala. Sa kariad to, nagakusa sa sala. Ba't kitanong ka sa Ginoo sa sala? Kung karon kung gusto ka sa sala, piliyon mo sala, kinabot ka sa sala. The decision is in us. Kung asa nga itong piliyon, ang Espiritu ba sa Ginoo o ang ato ang unod? Because sometimes, praktikal lang, our greatest enemy is not the devil, but ourselves. Ito mga ganyan. Ang atong pinakadakong makontra, dili sometimes dili ang yawa, ang atong unod. Kung sakyan sa yawa ang atong unod. Diba? Ang atong unod, makasala. Ang atong unod, mo niya matintal. Ang Espiritu sa Ginoo magbira niya sa sitwasyon. Di ba? And so on, we need to choose wisely because naa sa tuwa ang decision. Romans chapter 8 verse 14. Bawa na ang verse 14. Sa Romans, balik sa Romans. Romans chapter 8 verse 14. The Word of God says that for all who are led by the Spirit of God are children of God. Kadtong mga tao nga kanang gigiyahan, giled sa walang Espiritu mo itong mga anak sa Ginoo. Meaning, ang kadtong diligay din sa walang Espiritu, dili pa anak sa Ginoo. Agree? Amen? So, dili tanang tao anak sa Ginoo. Tanang tao binuhat sa Ginoo. Kung dili tanang tao anak sa Ginoo. Ang anak sa Ginoo, katurang diled sa walang Espiritu. Amen? So, it's all, hallelujah. The decision is in us kung kinsa ka ito ang piliyon. If we follow our flesh, we will find ourselves living in sin. Kung ato ang sundo ng ato ang unod, ato ang makaplaga ng ato kinabuhi na kinabuhi sa sala. But if we choose to follow the Holy Spirit, we will find ourselves living in the Lord. The decision is in us kung kinsa ato ang sundon. Dili mo masabot kung gagawas na ka sa sala. Dili na kamay mo kapo sa sala. Kung piliin mo. But we believers, ano yung panayang manis ng Ginoo kapulong? Kaya dili gusto sa Ginoo nga pelikula tuwang sala. Amen? Dili gusto sa Ginoo nga magkinanggoy sa sala. Dili gusto sa Ginoo nga natuwang kinabuhi na sa sala. Gusto sa Ginoo nga gawas to sa sala. Maulang adlaw-adlaw, we need to choose to live a life out of sin. Adlaw-adlaw, we need to choose to live a life that glorify God because sin will never glorify God. Amen? Exon, balik sa itong key verse. Romans 6, verse 12 to 13. I think verse 13 na ta. Verse 13. Sige natin sa Ginoo. Oh, nanawa ang kwan. Tama na sa period. Ato ni hintayin yung lang. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Ayaw itugot na naay parte sa imong lawas na mahimong instrumento sa yawa nga makaserbisyo pa sa sala. Why? In 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Let's go, Pastor John. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Nga anong dili man gusto sa Ginoo nga ato ang lawas, mayroong instrumento sa sala. 1 Corinthians, alawa, don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit? Kung dili gusto sa Ginoo nga naapat sa itong lawas, makaservisyo sa sala, naman, ang atuan ng lawas, implo sa walang Espiritu. Amen? Ang atong lawas, ang iyahan, Ginoo, dili ang sala, dili ang yawa, walang ginupay dili. Oh, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you, na ginabuhi sa tuwang walang Espiritu, sa tuwang ng puyo, and was given to you by God. Do you not, you do not belong to yourself. Dili na ta belongs ng kagalingon, ang Ginoo na may bilongan ni. Mao na nga ayaw itugot na naay parte sa imong lawas ng mga serbisyo sa sala. Kaya ang imong kinabuhi, ang imong lawas, ang Ginoo na may tag-iyaan din na ikaw. Sadya isulod ka sa Ginoo. So I encourage you, my friend, be prayerful, be watchful, be firm, and be well-disciplined.
and be filled with the Holy Spirit for you not to live in sin. Kaya kung dili ka ikaw mulutod sa Ginoo, makakinabuhi ka sa sala. Pero kung ikaw mulutod ka sa Ginoo, disiplinado ka, halawang word sa Ginoo ha. Lord, ask for me. Prayer is not enough. Let's go balik sa Matthew chapter 26 verse 41. Pastor, nagsimba naman ako sa Ginoo, nangalaga naman ako sa Ginoo. Taga-Domingo ko simba, pero man, magsalat ng yapon ko. Pastor, prayerful naman ko. As for me, prayer is not enough. Nanawa kami ngayon sa Ginoo. Keep watch and pray. Naagi watch. Diba? Keep watch and pray so that you will not give in into temptation. What do you mean by keep watch? Pagbinantayon. Colossians chapter 4 verse 2, I think. Let's go flash. Ako ang tanaw ng keep watch. Colossians chapter 4 verse 2. It reveals what is the meaning. Dalawa. Devote yourself to prayer with an alert mind. Alert mind. Keep watch. Meaning son, even though prayerful ka, pero kung dili ka mapinantayon, what do you mean pinantayon? Kita mo son, God give us discernment. If anaw ka rin, hindi mo masala mo, hindi. Dahil kang tanawon, hindi mo ba, kung sa isunta pag-himuon na ito ni. Di ba? Masala mo, hindi temptasyon mo, hindi. That is the meaning of the word alert mind. Di ba? Eh kung prayerful lang ka, kung dahang gihapon ka, masala gihapon ka. Matinta gihapon ka mo na Apostle Paul, God wants us to be wise. Because prayer is not enough. We need to be disciplined. Well-disciplined, disiplinado, hindi mo kagalingon. Di ba? Prayerful ka, so leader ka, mainapun ka, but if you choose kung wato ka ng balaya, kamura sinunguyaw, I tell you, di ko mo baka mag-prayer meeting mo. Temptation is powerful if you allow. We need to be wise kung wato niya ibalaya, kamura luwa sa sinunguyaw, mga sala ang bibig sa Ginoo. We need to be wise, that's why alert in mind, keep watch. Minitan ako na ito itong kagalingon, ibuupan man yung grupuha. Makaabay mo ito mo ka. Kabay yun. Basta kabay yun. Hindi ka lang pumupuyog. No, alert. Eh, muli ako kung hindi ka ron. Tagayan mo ni Karon. Kaya kayo, mula mo kung sino siya, isa ka siya. Prayer is not enough. We need to be wise. Amen. We need to be wise. Eh, muli ko pa rin bukuha. Mga maritis mo bukuha na rin. Limbaw sa bukuha. At kabay ko. So prayer is not enough. We need to be alert in mind. We need to be keep watch. Wow. And I conclude, what is the right word for that? Well-disciplined. Disiplinahan mo kung galingon. Ay, Jesus name, sa lapili. Ikay na yun, dagan na yun. O sa gano'n, Apostle pagka Timothy, run from all youthful lust na gani ang mga temptasyon. Ayaw sukol ang temptasyon ko. Musukol ka sa temptasyon, patay ka. Ginagimi, okay lang natin yun. Pangabot ito, wala, your flesh is weak. Makasala ka. Patay-tao juga, wala gani na lang. Wala na si Paul gani. Ano si Lord? Ano na rin sa mati mo? Keep watch. May pagbinantayon. Because prayer is ito dalawa. Keep watch and pray. Ang pagkamabinantayon o pagkamainang buon, dapat din na sila magbulag. Amen? The decision is in us. So this passage teaches us na nagsuunan nga kinahanglan kita mahimong mag-amping sa kinabuhi. Because everywhere, anytime, sin is present. Bisan pag nangamo sa Ginoo. No. Amen? Okay na sa keywords sa punta. Kaya atong ilayon ng lang. Keywords, kung sa inyo sa next. Instead, ano na kita? Instead, give yourselves completely to God. What is the meaning of this? Meaning, isurrender yun ang imong kinabuhi uli sa Ginoo. Kaya naman, if dili dali mo isurrender uli ang imong kinabuhi sa Ginoo, makakumit ka kung kaong sala. Marami itong, Pastor, isa sa katiin akong isurrender. Murang kagbaka ng Kristyano ba? Holy, yun. Sala na po, yun. Ilang, yun na akong galang tawin. Matugay ang ngayon. Dali sa Ginoo, give completely to God. Meaning, tibuok yun, ihatag, isurrender sa Ginoo. What do you mean by this, son? Meaning, surrender your life fully to God.
God. And when you fully surrender your life to God, you will live a life that glorifies the Father. Kung imong ihanan ang tibok, imong kinabuhi sa Ginoo, makakinabuhi yung ka sa kinabuhi ng himaya ang Ginoo. When you fully surrender your life to God, you can fully serve God. Ngano ang imong pagsimba, pag-aaral sa Ginoo, kanang putol-putol man, simba, simba, 6 months na, ganun man. Because wala nimo gisurrender fully. Katunga pa, 50% pa nimo gisurrender. Pero kung 100% gisurrender nimo sa Ginoo, you can serve God fully. You can serve God sa tibuok na ikaw. So igsoon, hallelujah. Kung gitugutan nimo ang Ginoo nga magbuot sa imong kinabuhi, mao na yung meaning nga imong gisurrender fully ang imong kagalingon. Igsoon, you are the word completely surrender. It means that you are allowing God to take the driver's seat of your life. Alam mo, Lord, ikaw driver sa kinabuhi ang taas na ko. And that's the time the Holy Spirit will work into your life. Dili makalihok ka pala ang Espiritu sa imong kinabuhi kung ikaw mismo gamutbuot o lihok sa imong kinabuhi. God needs our surrender. God needs our surrender. God needs that we need to give completely our life to Him. Kung dala, magsunod ang ang Ginoo. O kung sa isang paigsoon, bago sa key verse na punta, key verse. Sa key mo na igsoon. For you were dead, but now you have new life. What do you mean by that? Lord, ako patay, huwag mo ko. It means igsoon, water baptism. Amen? Water baptism na minalaki. Sa water baptism, gipatay mo, imong gialaw si Lord nga ipatay ang imong daan ng kinabuhi dito sa tubig. Gilubong ka. Pag-anak nimo igsoon, bago na mga binuhat. O ang imong daan ng kinabuhi, ang pagkakasala nga ikaw na gilubong na sa tubig. That's why you become born again. That's why 2 Corinthians 5 verse 17, therefore anyone is in Christ become a new person. The old life has gone and the new life has begun. If you read that verse about baptism. So meaning soon, we become dead through baptism. Amen? So namatay ang atong pagkakita. Sabi nga, mabaptize na through water baptism. Water baptism is burying your sinful nature in the water. Gilubong nimo, gibalubong nimo sa tubig ang imong daan ng kinabuhi. And when you rise up, sabi nga, ninggana ka sa pastor, the very nature of Christ is starting working in you. Ang nature na sa Ginoo maoy ng kinabuhi sa imong kinabuhi. Pastor, napoy suod ba? Silubong. Pag-baptize, 1 hour ko sa gikuha. Ikaw din kapatay. Silubos. Diba? Isa, dalawang verse sa Ginoo. Romans chapter 6 verse 3. Dalawa. Romans chapter 6 verse 3. Dalawa. Or have you forgotten? Nakalimutan ba ninyo? That when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death. Sadya nung nag-join ta kang Jesus sa atong baptism, nag-join sa iyang kamatayon. So meaning, so di ba na si Jesus Christ? It is now finished. Meaning, wala na panansang sa cross. So kita sa likso nag-ambit ta sa iyang kamatayon sa cross, pinaagi sa water baptism. E water baptism is atuang, hallelujah, giniusa, nakikiusa na sa kamatayon ni Jesus. Atuang gipatay, ang atuang makakasala, ang atuang pagkamakasala through water baptism. Romans chapter 6 verse 4. Verse 4, next verse. For we died when we buried with Christ by baptism. Ano ba? Kay kita namatay kauban kay Kristo, pinaagi sa baptism. Gi-emphasize sa baptism. Sa mga wala pa na baptize, importante yung yung baptism. Kaya patay mo ang imong makakasala na ikaw, nakigiusa ka sa kamatayon ni Jesus. As just Christ was raised from the dead, by the glorious power of the Father, now you may also live a new lives. The old has gone, and the new life has begun. Kuha mo lang. Amen? So water baptism, only meaning sa Ginoo galina that you were dead. Verse 5. Next verse.
Verse 5. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. Kaya kita na ihimusa man ng Kristo, siya kamatayon kita sa mabanhaw sa ta, ma-raise sabda sa kinabuhi uban niya. Verse 6. Next verse. We know that our old sinful selves were crucified with Christ. Kaya nasayang ta, kaya nga ang ato ang nakakasala ang kinabuhi ng nature nimo, dilubong na, di-crucify na, kauban ni Kristo. O sa resulta, so that sin might lose its power in our life. Para daw mawala na ang gahom sa sala sa atong kinabuhi. Meaning, through water baptism, di patay sa Ginoo ang ato ang sala. Kaya ikaw nakasala ka, pag-ala mo sa tubig. Ang imong sala, pag-ala mo balik, ang imong sala nabilin sa tubig. Muna mo na so that sin might lose its power in our life. We are no longer slaves to sin through water baptism. Water baptism is very important, mga kaisunan. Amen? Through water baptism, we crucify our sinful nature with Christ, and there sin lose its power in our life through water baptism. That's why Apostle Paul says in Galatians chapter 2 verse 20. Dalawang word ni Lord. Galatians chapter 2 verse 20. Kasi yung sasapuno sa Ginoo. Galatians chapter 2 verse 20. Let's go flash. It reveals the power of water baptism. Sa inyo rin as po Apostle Paul, my old self has been crucified with Christ. Pauno sana ito i-crucify at ito kayo sa Ginoo? Pauno sa? Pupunta guys doon. Pauno sana ito i-crucify at itong kauban sa Ginoo? Baptism! Di ba? Baptism. So, maalas ito, ang akong daan na kinabuhi, ako ang nag-crucify dito sa cross, kauban kay Jesus. Water baptism ni. So, sa iyo niya, so it is no longer I who live, hindi na ako ang nagkinabuhi, but Christ lives in me. Aba, ang Ginoo na nagkinabuhi sa buwan. So, water baptism is the way that God will live into your life. Ano siya tayo? So, I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ako karon na kinabuhi sa kuwang anang pagkalibutan na kinabuhi, kauban na ang pagsalig dala sa Ginoo nga nagigugma kanako, ginihalan akong kinabuhi nga kanako. Water baptism, it connects. It's on, hallelujah. Water baptism is very important. It means that through water baptism, we were set free from the power of sin. Dahil mo kang gawas nun sa sala. Sa key verse na balik ison, sa last part sa itong key verse. Kasi yun sa last part ison. Sa itong key verse, sa last part. Sige yun. Last part. Everybody read. 1, 2, 3, go. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. So himuang ang imong lawas, ang imong kinabuhi, nga maghimong insakto para sa kahimayaan sa Ginoo na agihapon sa tuwang desisyon. So use, si Paul encourage na niya. So gamitan yung lawas mo na sa imong pagtugot. Amen? Tama na encourage. So what do you mean by decision? You have to understand that the owner of our life is the Lord. Si Lord will tagiya sa tuwang lawas. The owner of our body is the Lord. The owner of everything we have is the Lord. So we must use everything we have for the glory of God. And our body is the best instrument to glorify God. Paano sa mga magtugtog ng drum kung wala yung gamit ng tao niya? Paano sa magtugtog ng gitara kung wala yung ng tao magtugtog niya? Amen? The best instrument we can offer to God is ourselves. That's why ana si Apostle Paul, ihatag ang imong tibuok na kinabuhi, isip na instrumento na makalagad sa Ginoo. Amen? It's all, hallelujah. We have to offer our bodies. We have to offer our bodies ito na sa kamayangan sa Ginoo. Praise God. So, in Romans chapter 12 verse 1, Apostle Paul says in Romans chapter 12 verse 1, ano sa Apostle Paul? Romans chapter 12 verse 1. So, yung Apostle Paul. Ano sa Apostle Paul? So, dear brothers and sisters,
I plead with you. The word plead, dihagi mo kamo to give your bodies to God because of all He has done for you. Ihatag, ihalad ang imong kinabuhi dito sa Ginoo. Gumi ka sa tanang mga butang ang himo niya sa inyo ha. Hindi ko dito. The kind He will let it be a living in holy sacrifice. Dapat ang atong kinabuhi kanang living mabuhi o balaan ng sakripisyo. The kind He will find acceptable. Ang last verse, ang last stanza, this is the true way to worship Him. Meaning, the true worship is arihang ato ang ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo. Amen? Again, ang pinakadako nga worship, pagsimba sa Ginoo, sa dihang atong ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo. So right now, makisunan, how can I avoid living in sin? Paano sa mga maka-avoid sa pagkinabuhi gawas ng kasala? Para sa imo, your own opinion sa kaha. How can we live a life na gawas ng sala? Or how can I avoid living in sin? Let's go to the story of Jesus. Sa lihan pagpapatay si Jesus, di ba? Number 1 point, it's on na magagawas na sa sala. Number 1 point, usaman. How can I avoid sin? Undergo to the process of water baptism. Amen? Water baptism is very important. If you want to live if you want to leave sin, kailangan ka mo go water baptism. Water baptism is imo yung ipatay ang imo sala. Number 2, you need to be filled with the Holy Spirit. When Jesus Christ is being baptized, pag-aral niya sa tubig, kung saan niya mo ison, the Holy Spirit, amo siya kinabuhi, di ba? Di ba? And when the Holy Spirit came, number 3, you need to be led by the Holy Spirit. Kailangan ka madumalaan, malit ka sa Malang Espiritu. Again, number 1, undergo the process of water baptism. Number 2, be filled with the Holy Spirit. Number 3, be led by the Holy Spirit. And again, listen carefully. The Holy Spirit will come into your life after water baptism. Tuman ni dili. Naabot ang Malang Espiritu sa kinabuhi ni Jesus. Katubang like Adam ba, lapati, tarihang humana siya baptize. So if you want the Holy Spirit to live in your life, you must go the process of water baptism. Amen? And number 3 point, you need to be led by the Holy Spirit. Number 4, have God's Word in your life. Dapat nakay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa dihang gitintal si Jesus sa yawa, sa wilderness. Kung sa iyo ba, anang yawa? Jesus, himuaning kanang baning bato. O sa iyo ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but in every word that comes from the Father. Ano na po ang yawa, Jesus, simbaha ko. Tanang mga butang kayo na ako'y hanggang simuha. O sa iyo na po ni Jesus, it is written na ang tao wala na simbaho ng Ginoo lamang. Ano ang yawa? Jesus! Nasa verse. Ingon sa Psalms, naambag din ka kita. O dili ka masamad. O sa ingon ni Jesus, it is written na dili mo pinisulayon ng Ginoo. Sa matang tubag ni Jesus, ang iyahang sugod, it is written. Meaning, na ay word of God si Jesus. So you can avoid sin if you have the word of God. So number 4 point, have the word of God. Para makaligay ka sa sala. Number 5 point is on. Number 5 point is decide not to sin. Naa sa imo ang desisyon. And you have to decide na bumili ka sa sala. Number 6 point, fight for what is right. Ilaban ang ulo sa isakto. Kapalo na kang mali na, diliin din na. Amen? Naa sa imo ang desisyon. Last point, it's all. Last point. Give yourself completely to God. The Bible is very clear kanina. Give yourself completely to God. Kung dara ka makasugod likay sa sala. Sa panahon nga wala pa nimong gihalan ng imong ginawin sa Ginoo, puro ka pagpakasala. Matalihan mo nag-surrender sa Ginoo ginabuhi, nakalikay ang sa sala. Amen. At this moment, take so on, hallelujah, I do believe that the Lord is speaking to us. Why God?
Why God revealing His word to us today? Ano ba? Because one ang mga tao isuon niya. Sa mga kita ka tao, mag-settle ka sa word niya. Dili ko good to perfect.